mga kababayan. Ito pag-usapan natin. Yung tungkol po sa Hakot Award na itong si Sara Duterte. Kung may Hakot Award, itong si BP Sara, may hakot kaso. Sari-saring kaso po ang isinampa or pwedeng isampa laban sa kanya. Nilay down na yung predicate ng mga congressmen, congresswoman natin, mga kababayan, sa mga kaso ni Sara. Oo, hindi po gawain ng Kongreso na mag-file ng kaso, but then again, pwedeng gamitin po ito, pwede silang mag-recommend para makasuhan ang mga tao na may kinalaman po dito sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. At ito nga po yun, isa dito ay ang plunder, mga kababayan, isa sa napakaraming pwedeng ikaso kay Sara Duterte. Surveillance activities. Ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga nadinig sa ating komite. Rito ay ang violation ng plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 as amended. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta di umano ng OVP at ng Department of Education Felicidad Nagata, thank you. Sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mapapansin po natin na wala pong naipakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Pinatutunayan lang ng mga opisinang ito sa pamamagitan ng acknowledgement receipts na atin namang napansin ng napakaraming anomalya. Pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta ng ballpen, ang impossibility na ito ay na-disburse. Yun ang nakakapagtaka. Di ba ipinakita po dyan, magkakaibang lugar, mga ka-GP Natics, sa isang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, yung pinag-disbursan ng pera, tapos yung pirma, ay magkakaiba. Magkakaiba din yung pangalan, ha? So, paano nangyari yon, mga ka-GP Natics? Pag sila ba ay nagbigay yung pen na yon, di ba tayo, hindi tayo nagbibigay ng ballpen na pagkamahal-mahal na pinapagamit natin para lang sa pagpirma? Di ba yung pagpirma na yan, kukuha lang tayo ng mga, yung ballpen na tama lang. Di ba? Kahit tayo sa eskwelahan pag magkaroon tayo ng halimbawa moving up. Magpapapirma tayo ng clearance. 'Di ba iba-ibang pen din 'yon? Kung sino yung pipirma, kung sino yung tatanggap, sila yung may pen. Kaya iba-ibang pen. Maaring isang pen pag halimbawa GP meron naman pagkakataon na walang pen yung papapirmahan. So ikaw ang maglalabas. Yes. Tama, totoo yun. Pero, yung pare-parehas ang penmanship, Luzon, Visayas at Mindanao, napaka-imposible niyan. Oh. Sa dami ng resibo sa at isama na din po natin ang mga nadiskubre nating pangalang Ma'am Sakura, thank you so much po. At Kokoy Villamin na napatunayan na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. Ang isang konklusyon na aming nakikita sa mga ito ay hindi tunay, pineke lamang ang mga ito upang maipamukha lamang na ginasta ito para sa surveillance activities upang magamit ang pondong ito sa ibang kagamitan o pansariling interes. Sariling bulsa. Malamang naman yan, sariling bulsa. Hindi nga maipaliwanag Biruin nyo mga ka-GP Natics, ilalabas, i-withdraw ng SDO. Tapos ibibigay doon sa security officer. Wala nang alam itong SDO. Kaya para saan pa na nagkaroon sila ng fidelity bond kung hindi po nila pag-iingatan ang kanilang trabaho or yung pera. 'Di ba? Yun yung nakalagay doon sa joint circular Dapat SDO
ang magdi-disburse ng pera. Dapat iingatan ng SDO yung pagde-disburse ng pera at yung pera mismo, mga kababayan. Bakit ganun-ganun na lang kung ipamigay sa isang tao? Ano nga ba ang plunder, Mr. Chair? Hmm? Sa ilalim po ng Section 2 ng ating Anti-Plunder Act, Hmm? nakasaad dito, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos. Nakasaad din rito na ang penalty ng paglabag ay reklusyon perpetua na may katumbas na 20 years and 1 day hanggang 40 years. I wish to add, Mr. Chair, na ito pong kasong ito, considering the penalty of reclusion perpetua is non-payable. Kalakip din po ng penalty na ito ang perpetual absolute disqualification. Correct po, Felicidad Nagata. Na ano rin po 'yon, nakita din ng mga kongresista natin, same person na pumirma pero sa iba't ibang lugar. Ano 'yun nagda-time travel po. May kakayahan po kasi sila na mag-time travel. Meron silang portal. Nakatira po kasi sila doon sa Biringan. Nakatira sila doon sa Biringan. May mga power po sila. Kamag-anak po nila si Son Goku. Nagte-teleport. Which includes deprivation of such person from holding public office and employment kahit pa manalo sa eleksyon. Kaya naman, Mr. Chair, ang plunder sa madaling salita ay ang pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan na may halaga na higit 50 sa million. 50 million pesos sa pamamagitan ng paggawa ng ibang krimen. Next slide, please. Kung makikita po natin sa ating screen, mayroong total na 7 umaabot sa 612 million 500,000 pesos. Ang 4 na tseke ay mula sa OVP, umabot ng 500 million pesos. At ang 3 pang tseke ay mula sa DepEd na nagkakahalaga naman ng 112 million 500,000 pesos. Mr. Chair, ang nabanggit na halaga 612 million 500,000 pesos, lagpas sa 50 million pesos na required para sa kasong plunder. Again po, sa mga hindi nakakaalam ha, bakit daw po plunder at hindi graft and corruption? So plunder, ito po ay mayroong minimum na 50 million pesos na winaldas mo na pera o sa kaban na nanggaling sa kaban ng bayan, plunder po 'yan. Yung hinahanap po dito is 612.5 or 612.4 ata million pesos. So over yan mga kababayan. Pasok na pasok po sa plunder. Ang mga checking ito ay lahat nakapangalan kay Miss Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer ng DepEd. Aha. Inamin niya sa atin na imbis na i-disburse na ito as confidential expenses, ay sinunod ang utos ng Mixed Vice talks. Presidente na ibigay ang pera sa kanyang security officer. Dito naman po sa Department of Yep, Education, no bill. ang payee sa mga tseke ay ang Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Grabe. Former Special Disbursing Officer of DepEd. Inamin rin niya
na nung nakaraang hearing na ang perang kanyang natatanggap ay kanyang ibinibigay sa security officer sa utos din ng ating Vice Presidente. Mr. Chair, I wish to show the breakdown of the confidential funds which were received both by Teka. Ano na mo tayo, break mga ka-GP Natics. May tanong po si Teresita Delpino. Si Marcoleta, totoo ba na wala siyang buhok sa personal? Parang kay Harry Roque din po yung kanyang buhok. Wig. Hindi, totoo lang. Wig po ang buhok ni Marcoleta. Sa pagkakaalam ko po, pareha sila ni Harry Roque. Oh. DepEd and OVP. For OVP, Mr. Chair, for clarity, we have 125 million. Grabe. That is last quarter of 2022. And then 125 million for the first, second, third quarters of 2023, total of 375. So 2022, which is 125, and 2023, which is 375, that is 500 million in total confidential funds utilized by the Office of the Vice President, Mr. Chair. For DepEd, Mr. Chair, I understand that this were utilized during the first 3 quarters of 2023. 30 Eto pa, wait lang ha. Isama ko na rin mga ka-GP Natics. Yung pinaniniwalaan ni Marcoleta, biruin niyo to ha. Imposible naman na gagawin ng mga Duterte to. Kasi yung sabi nila, yung pagbibigay ng envelope is very ironic. At talagang coincidence ba yon na kung kailan po nagkaroon ng confidential funds, saka lang po sila nakaka-receive ng white envelope. Now, mga ka-GP Natics, ito pa matindi. Yung wala pa pong binibigay, wala pang pondo, as in wala pang funds, di ba? Wala pa pong inilalabas na confidential funds ang DepEd, pero meron na po silang binigyan. May na-disburse na silang pera. Excuse me. Meron na po sila, ano yun, advance? Sabi ko nga kay Tita Alex Tita, mukhang talagang nagtiteleport ito sa biringan ng mga ito. Diba? 7,500,000 each for the first, second, and third quarter of 2023, which total to 112 million pesos confidential fund utilized by the Department of Education. In total, Mr. Chair, ang halaga po na ating naimbestigahan pertaining to the utilization of confidential fund is 612,500,000 pesos. Napakalaki at nakakalula. And to be very candid, Mr. Chair, ilang bata na sana ang ating napakain. Ilang bata na sana ang ating napaaral. At ilang pamilya na sana ang ating nabigyan ng bahay. Mr. Chair, considering that the amounts involved here far surpass the threshold for plunder, na mas kilala bilang pandarambong, it is my humble position na dapat po talaga ay maipagpatuloy at mapalalim pa ang investigasyon upang malaman kung sino ang nakinabang sa perang ito. Such an investigation may not be for Congress to conduct anymore. Again, our ultimate purpose here is to legislate. Such an investigation, however, we will ensure will be conducted, Mr. Chair. Hindi po basta-basta ang mga pangyayaring natuklasan natin rito.
Finally, Mr. Chair, ayon po sa isang Supreme Court decision, this is Macapagal Arroyo versus People, GR numbers 220598 and 220953, dated July 19, 2016. On the crime of plunder, napag-usapan po dito ng Supreme Court ang will, conspiracy na nagaganap in the commission of plunder. Mhm. Kaya kung may pagpapatuloy po ang investigasyon, maigi pong matingnan kung sino po ba ang hub, sino ang mga spokes, ilang conspiracy po ba ang ating pinag-uusapan. Patay. In other words, Mr. Chair, we will look forward that as the other agencies conduct an in-depth investigation on this, we will look forward sino ang hub, sino ang sentro, sino ang nakikinabang dito sa alleged will conspiracy na ito. Maraming salamat, Mr. Chair. So sa madaling sabi, mga ka-GP Natics, doon sa isa sinasabi na GR number na ito ni Congresswoman Jinky Luistro, hindi lang po ata si BP Sara ang pwedeng panagutin. Pwedeng panagutin yung hub, pwedeng panagutin yung spokes, pwedeng panagutin yung nakikinabang o sino ba ang naging benepisyaryo ng mga ito. Hindi kasi natin alam, baka ang benepisyaryo nito ay napunta sa kanilang kamag-anak. Hindi natin alam kung ang benepisyaryo nito, mga kababayan, ay kanilang mga kaalyado. Kaya ang tanong nga po dito ni... teka lang. May magandang tanong dito eh. Saan daw? Teka lang po Medyo nawala eh. Tama ba? May tinatanong dito, GP, saan ka? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Di ko na rin mahanap. Pero natatandaan ko yung kanyang tanong. Saan daw? Eto na. GP, sa tingin mo, bakit nagnakaw si Sara ng milyon-milyon? Ano ang dahilan niya? Tama kaya ang nasa isip ko? Well, I do believe, mga kababayan, based on my assessment or the, yun nangyayari ngayon dahil, di ba sabi nila, save the queen, at itong mga ito ay may planong makabalik sa pwesto. So, in my own opinion, in my own humble opinion, itong mga pera na ito ay paghahanda doon sa susunod na 2028 election, mga ka-GP Natics. GP, hindi lang naman ito yung kanilang pinagkuhanan ng pera. Marami pa. Nung panahon na mayor pa si Sara Duterte, yun na nga. Siyempre, sama-sama yan, mga kababayan. Diba? Yung mula mga pondo dyan, nung siya po ay mayor, ng 460 million every year. Diba? Pag inipon mo yan, ay ready ka na sa 2028 election. Oh. Oh. Oh, yung mga ano diyan, yung mga bashers diyan, itanong ninyo. Doon yung mga gusto ninyong itanong nyo kila Marcoleta. 'Di ba? Sabihin nyo kung may milyon-bilyon na winaldas ang pangulo natin, mag-file sila ng resolution to conduct an investigation. Yun lang 'yon. Oh. Sabi ni Jonathan, lahat ng OBP ni Sara Duterte. Oh, yun po yung sinasabi doon sa conspiracy will. Mga kababayan, so marami yan. Nako, mukhang marami po ang tatamaan. Yung mga tumanggap dyan, kung ako sa inyo, para kayo po ay hindi madamay. Kung kayo po gusto nyo lumiit ang inyong participation, magsalita na po kayo habang maaga. Di ba? Oh. Sabi ni Teresita Del Pino, nag-iingat ako sa pagsulat, idol. Alam mo na, ang kapal ni Sara Di Kupal talaga, mana sa pinagmanahan. Pinaghahasaan niya. Pinagmanahan. Oo. Diba? Sabi ni Felicidad Nagata, grabe. Very professional si Sara sa plunder, bribe, falsification of documents dahil gawain na nila yan sa Davao. Tingin ko. Tama po kayo dyan. I totally agree, Felicidad Nagata. Na talagang, kaya nga po sila takot na takot. Diba? Lagi ko naman pong binabanggit. Nanggaling din sa bibig ni Sara Duterte.
na siya ay nakipag-tandem kay PBBM dahil meron po siyang tinatakbuhan. Meron siyang gustong takbuhan at wala siyang ibang makakapitan. At hindi siya pwedeng tumakbo bilang presidente dahil alam niya talo siya. Kasi the best place para maging safe ka doon sa mga tinatakbuhan mo is maging presidente ka. Pero bakit hindi siya tumakbo at nakipag-tandem siya kay PBBM? Dahil nga, alam niya na alanganin at talo siya. Kaya siya nakipag-tandem na lang kay PBBM. At sa akala nila na si PBBM ay mapapaikot nila at may plano sila kasi na mapatanggal ito, mapa-impeach, to us, to unseat. Kaya lang hindi po nangyari. Maaga po na nalaman ni PBBM yung kanilang plano. Maaga po na tawag dito, nasa wata at nakita. Yan na nga po ang pinag-ugutan ng lahat ay itong si Police Master Sergeant Mayo. Kaya yung inaasahan nila na susundin ni PBBM, mahawakan nila sa liig, hindi po sila sinunod. Kaya galit na galit ang mga Duterte at yung mga nasa paligid po ni Duterte. 'Di ba? Kaya nga noong una yan, lahat ng major position sa gobyerno gusto nilang makuha. Kasi yan talaga yung plano. Mapaalis si Pangulong Bongbong Marcos, makabalik sila at matakasan na talaga nila yung kanilang problema. Ang tinatakasan po nila dyan, I do believe na yung mga confidential funds po dyan sa Davao. Hindi lang po itong confidential funds dito sa nung siya po ay OBP. Kasi wala pa naman po yan eh. Yung sa DepEd, wala pa naman yan yung time na tumatakbo siya. 'Di ba? Remember po yon. Sinabi niya, kaya nga hindi ako nakipag-tandem kay Lenny dahil alam ko, makikipagtulungan yan sa ICC. Kaya nakipag-tandem ako kay BBM dahil may tinatakbuhan ako. Sabi niya gano'n, hahabulin nila ako. Kaya nga daw itong si Manny Villar ay, siya po ay pinagsabihan. O kaya siya po ay, tawag dito, meron pong pinayuhan po siya na sabi sa kanya, kahit anong mangyari, kapag ikaw ay tumakbo bilang mayor at hindi ka nakakuha ng mataas na posisyon, ahabulin at ahabulin ka pa rin yan. Kaya nga kumampi po siya, kumapit sa unit team. Hindi totoo yung sinabi nila na si PBBM, si Aimee, ang lumapit sa kanila para humingi ng tulong. Maaring humingi ng tulong, pero yun ay naging ano na lang mga kababayan. Matapos po silang magpasya na siya po ay makitandem kay PBBM para makapagtago doon sa kanilang pagtakbo. Meron silang mapuntahan. 'Di ba? Sabi ni Joseph Gubantes, ba't naman siya talo? Ang lakas-lakas ng Duterte. Kailan naman naging malakas ang Duterte? Dito na lang sa EDSA, Joseph Gubantes, nakita nyo bang maraming tao? Diyan sa EDSA Shrine, marami bang tao? Diba? Araw-araw na ginawa. Diyan na nga natutulog. Diyan na nga po ginawa ng kuta ng mga DDS vlogger. Oh, meron po bang napala? Madami ba sila? Na hindi nga ata umabot ng 1,000 eh. 'Di ba? Oh, paano ba nakilala? Paano ba nakilala itong si Duterte, si Digong? Nakilala lang naman 'yan nung panahon na ipinakilala at ikinampan niya siya ni Aimee Marcos. Kung sinabi lang 'yan na 'yan ay isang dilawan, mga kababayan, di sana hindi namin 'yan binoto. Naupo lang yan sa pwesto nun, itinalaga ni Cory. Nung naupo po si Cory bilang isang presidente natin. Pero hindi po yan kilala. Diba? Oh. $32 million kayo, 32 million luga. Ma'am M sa TV, shoutout po. Gizmo Zenom,
Walang kaluluwa si Marcoleta, walang isasanla. Yun lang, di ba? Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat sa pagsama ngayong araw, ano? Medyo nagpahinga ako, sarap-sarap ng buhay ngayon. Dalawang araw tayo nakapagpahinga. Sumakit kasi talaga yung mata ko na puwersa nung rally. Kaya po, sabi ko, kaysa naman ikompormiso ko yung sarili ko, kaya po ako nakasalamin. Sa mga hindi po nakakaalam dyan. Ha? Anyway, thank you once again. Bye. Bye guys. Ingat po.